Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Tuluyan nang nabaliktad ang lahat matapos ilantad ni General Carillo ang tunay na pagkatao ni Dato Raman. Sa isang iglap, ang taong matagal na nilang pinagkakatiwalaan ay naging sentro ng pagdududa ng buong komunidad. Hindi na napigilan ni Marcos ang kanyang galit at pagkalito. Agad siyang lumabas ng war room upang personal na kumprontahin si Dato Raman. Habang mabilis naman siyang sinundan ni Jalil at Omar. Pagdating nila, sunod-sunod ang tanong ng mga residente. Totoo bang Hassan Wadi ang tunay niyang pangalan? Totoo bang dati siyang kabilang sa isang mapanganib na sindikato? Sa dami ng akusasyong ibinabato sa kanya, nanahimik muna si Dato Raman bago tuluyang magsalita. Inamin niya ang Hassan Wadi ang dati niyang pangalan. Hindi rin niya itinangging minsan siyang naging bahagi ng sindikato. Ngunit iginiit niyang matagal niya nang tinalikuran ang madilim na mundong iyon. Pinalitan niya ang kanyang pangalan upang tuluyang makalayo sa mga taong dati niyang nakasama at magsimula ng bagong buhay. Humingi siya ng tawad sa buong komunidad dahil sa matagal niyang pagtago ng katotohanan. Hindi raw niya intensyong lokohin ang sinuman. Natakot lamang siyang balikan ang kanyang nakaraan at madamay ang mga taong tumanggap sa kanya bilang pamilya. Dahil sa paliwanag ni Dato Raman, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga taga-isla. Ipinaalala ni Omar na simula nang ipaglaban ni Dato Raman ang kanilang lupain, muli lamang siyang natunton ng mga sindikato mula noon. Lahat ng kasalanan ay ipinataw na sa kanya upang sirain ang kanyang pangalan. Nang marinig ito, marami sa mga residente ang nagpasyang patawarin siya. Ngunit iba ang naging epekto nito kay Marcos. Habang mas lalong nagtitiwala ang mga tao kay Dato Raman, mas lalo naman siyang nalilito kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Si Dato Raman ba o si General Carillo? Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Doon diretsahang tinanong ni Marcos ang tanong na matagal na niyang gustong masagot. Si Dato Raman ba ang nasa likod ng pagsabok ng barko na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid? Mariing itinanggi iyon ni Dato Raman. Ayon sa kanya, hindi siya pumunta roon upang pasabugin ang barko, kundi upang pigilan ang trahedya. Kasama pa raw niya noon ang kanyang matalik na kaibigan na si Victor Reyes, ang lalaking matagal nang pinaniniwalaang nawawala. Doon nagsimulang mabuo ang mas malaking larawan. Ipinaliwanag ni Dato Raman na pareho silang tumiwalag ni Victor sa sindikato matapos mapagtanto ang kasamaan ng grupong kanilang kinabibilangan. Nang malaman nilang balak ng pasabugin ang barkong may lamang illegal na armas upang burahin ang lahat ng ebidensya, agad silang kumilos upang mapigilan ito. Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isinakripisyo ni Victor ang sariling buhay upang mailigtas ang kanyang asawa at dalawang anak. Kasabay nito, nasawi rin ang ama ni Dato Raman. Mula noon, parehong winasak ng trahedyang iyon ang kanilang mga pamilya. Hindi makapaniwala si Marcos sa kanyang narinig. Sa halip na makakuha ng kasagutan, mas lalo lamang dumadami ang mga tanong sa kanyang isipan. Tahimik siyang umalis habang naiwan si Dato Raman at Jalil na pasan pa rin ang bigat ng mga lihim na hindi nila maaring ibunyag. Ipinaliwanag Jalil na gusto na rin niyang sabihin ang buong katotohanan kina Marcos at Dr. Teresa, ngunit hanggang malaya si General Carillo, mananatiling nasa panganib ang lahat. Kapag nalaman ng kalaban ang tunay niyang pagkakakilanlan bilang Jalil Abubakar, tiyak na gagamitin sila bilang pain laban sa kanya. Humingi naman ng tawad si Dato Raman sa kanyang anak. Aminado siyang marami ang madadamay dahil sa mga desisyong ginawa niya noon. Ngunit para kay Jalil, hindi ang nakaraan ang pinakamahalaga. Ang tunay na kalaban ay si General Carillo, isang taong ginagamit ang pagkakamali ng iba upang maisulong ang sarili niyang kasamaan. Pag-uwi ni Marcos, ibinahagi niya kay Dr. Teresa ang lahat ng kanyang nalalaman. Napagtanto ni Teresa na maaring hindi sila iwanan ni Victor dahil tinalakuran sila, kundi dahil sinubukan lamang silang iligtas mula sa mga sindikato. Ngunit kahit unti-unti nang lumilinaw ang katotohanan, hindi pa rin nawawala ang pagdududa ni Marcos kay Dato Raman. Pakiramdam niya, napakarami pa ring lihim ang itinatago nito sa kanya. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado si Marcos. Iisa lamang ang taong may pinakamalaking pananagutan sa lahat ng trahedya, sumira sa kanilang pamilya. At iyon ay si General Carillo. Kaya bago patuluyang maisakatuparan ang kanyang madilim na plano, gagawin ni Marcos ang lahat upang mapigilan siya. Kahit pa kapalit nito ang kanyang sariling buhay.